pinakamagagandang ibon sa buong mundo ay meron din sa Pilipinas. Number 10, Golden Finch. Simulan natin ang isang maliit pero napakakulay na ibon mula sa Australia. Sa unang tingin pa lang, parang edited na agad ang itsura nito dahil halos lahat ng kulay makikita mo sa katawan niya. May bright purple na dibdib, matingkad na dilaw na tiyan, berdeng likod at minsan pula o itim ang mukha. Kaya naman tinatawag itong marami bilang rainbow bird. Nakakabilib dahil kahit maliit lang sila, sobrang standout nila sa wild. Ang lalaking Golden Finch ang kadalasang may mas makulay dahil ginagamit nilang kanilang kulay para maka-attract ng partner. Isa ito sa mga pinakamakukulay na finch species sa buong mundo. Pero alam nyo ba na sensitibo ang ibong ito sa stress? Kapag masyadong maingay o bigla ang nagbagong environment nila, mabilis silang maapektuhan. Kaya sa Australia, may mga conservation programs para maprotektahan sila dahil bumababa ang populasyon nila sa wild. Isa pang interesting fact, may kakayahan silang makakita ng ultraviolet light na hindi kaya makita ng mga tao. Ibig sabihin, mas makulay pa pala ang tingin nila sa isa't isa kesa sa nakikita natin. Number 9, Oriental Dwarf Kingfisher. Sa Southeast Asia naman, matatagpuan ang isang pinakamaliit pero pinakamakulay na kingfisher sa buong mundo. Kilala rin ito bilang black-backed kingfisher. Maliit man ang katawan nito pero sobrang intense ng kulay niya. May halo itong orange, dilaw, purple, blue at matingkad na pulang tuka na parang ruby gemstone. Dahil dito, tinatawag itong flying jewel ng ilang bird watchers. Kapag nakita mo ito sa gubat, para talagang may lumilipad na makulay na ilaw sa pagitan ng mga puno. Hindi rin basta-basta makita ang ibong ito dahil sobrang mailap nila. Madalas silang nakatira sa makakapal at madidilim na rainforest malapit sa sapa o ilog. At kahit maliit, napakabilis nilang manghuli ng insekto. Maliliit na napakaliit na palaka at minsan maliliit din na isda. Nakakatuwa rin dahil kapag breeding season nila, naghukay sila ng tunnel sa lupa o gilid ng riverbank para gawing pugad. Para silang mini-engineer ng kagubatan. At kahit sobrang ganda nila, hirap pa rin silang kuhanan ng malinaw na litrato dahil sobrang bilis nilang gumalaw. Kaya para sa mga wildlife photographers, jackpot talaga kapag nakakuha sila ng magandang shot nito. Number 8, Scarlet Macaw. Pagdating naman sa malalaki at makukulay na ibon, hindi mawawala itong ibon na to. Ito ang isa sa pinakasikat at pinaka-eleganteng parrot sa buong mundo. Ang katawan nito ay matingkad na pula habang ang pakpak naman kombinasyon ng yellow, blue at green. Kapag lumilipad sa rainforest, para silang lumilipad na rainbow. Umaabot din sila ng halos 90 centimeters kasama ang buntot kaya talagang agaw pansin sila. Pero hindi lang ganda ang meron ng Scarlet Macaw. Napakatalino nito. Kayang-kaya nilang matuto ng mga salita at tunog katulad ng iba pang parrots. May ilan pa nga na natututong gayahin ang tawa ng tao at tunog ng cellphone. Isa pang nakakagulat na fact, maaaring mabuhay ang Scarlet Macaw ng higit 40 to 50 years sa tamang pag-aalaga. Ibig sabihin, pwede sila maging lifelong companion. Sa wild naman, madalas silang makita na lumilipad ng pares dahil napakaloyal nila sa kanilang kapareha. Kapag nakahanap sila ng mate, kadalasan habang buhay na sila magkasama. Number 7, Painted Bunting. Kung may ibon na parang literal na pinipinturahan ng watercolor, yun ay walang iba kundi ang lahing ito. Maraming bird experts na nagsasabi na isa ito sa pinakamagandang ibon sa North America. Ang lalaking painted bunting ay may blue na ulo, matingkad na pulang tiyan at berdeng likod. Kapag nakita mo ito, para talagang toy or digital art dahil halos imposibleng paniwalaan na natural ang kulay nila.
Nakakatuwa rin dahil habang bata pa ang male painted bunting, halos kulay green lang sila. Pero habang tumatanda, unti-unting lumalabas ang kanilang mga kulay na balahibo para silang nagtatransform. Isa rin itong magaling na singer. Mahilig silang kumanta lalo na sa umaga para markahan ang kanilang teritoryo at maka-attract ng partner. At kahit sobrang ganda nila, surprisingly, mahirap silang makita sa wild dahil madalas silang nagtatago sa bushes at makakapal na halaman. Kaya kapag may nakita nito, instant excitement agad sa birdwatching community. Number 6. Victoria Crowned Pigeon. Kung may ibon na mukhang hari o reyna ng kagubatan, ito na siguro yun. Ang Victoria Crowned Pigeon mula sa New Guinea ay isa sa pinaka-eleganteng ibon sa buong mundo. Una sa lahat, sobrang laki nila kumpara sa ordinaryong kalapati. Maaari silang umabot ng halos 30 inches ang haba. Pero ang talagang nagpapaganda sa kanila, ang kanilang napaka-artistic na crest o parang koronang balahibo sa ulo. May kulay blue-gray ang kanilang katawan at may dark maroon sa dibdib. Kapag naglalakad sila sa forest floor, para silang royal bird mula sa fantasy movie. Hindi rin sila tulad ng ibang ibon na mahilig lumipad ng mataas. Mas gusto nilang maglakad sa lupa habang naghahanap ng prutas at seeds. Interesting fact, kapag natatakot sila, gumagawa sila ng malalim na booming sound na parang drum. Kaya minsan maririnig mo muna sila bago makita. Dahil sa kanilang kakaibang ganda, naging target din sila ng illegal wildlife trade noon kaya may conservation efforts ngayon para maprotektahan ang species nila. Number 5. Indian Peafowl or Peacock. Ito na marahil ang isa sa pinakasikat na magandang ibon sa buong mundo. Ang peacock or Indian Peafowl. Kapag sinabi mong magandang ibon, ito agad ang naiisip ng karamihan. Ang male peacock ay kilalang kilala dahil sa napakalaking buntot nito na puno ng iridescent blue at green eye patterns. Kaya pag binuka nila ang kanilang buntot, para silang giant living fan na kumikislap sa araw. Ang nakakabilib pa rito, hindi totoong buntot ang mahabang balahibo nila. Ang tawag dito ay train feathers. Maaari itong magkaroon ng higit 150 na makukulay na feathers. Ginagamit nilang kanilang train para maka-attract ng female peafowl. Habang mas makulay at mas malaki ang display, mas mataas ang tsansa nilang makahanap ng partner. Isa pang interesting fact lang kahit sobrang haba ng balahibo nila, kaya pa rin nilang lumipad. Hindi man sobrang taas pero kaya nilang pumunta sa puno para matulog sa gabi at umiwas sa mga predators. Ang peacock ay national bird ng India dahil simbolo ito ng kagandahan, pride at elegance. Number 4. Mandarin duck. Mukhang gawa sa pintura ang Mandarin duck dahil sa sobrang unique nitong kombinasyon ng kulay. Madalas itong tawaging most beautiful duck in the world. Ang lalaking Mandarin duck ay may orange na parang fan feathers sa gilid, purple na dibdib, berdeng ulo, puting patterns at chestnut na kulay sa katawan. Halos lahat ng kulay ay meron siya. Sa China at Japan, simbolo rin sila ng love at loyalty dahil madalas sila makita sa mga magkakapareha na bagay. Kaya ginagamit pa minsan ang larawan nila sa mga wedding decorations at traditional art. Hindi sila ordinaryong pato dahil mahusay silang dumapo sa mga puno. Oo, tree perching duck sila. Minsan gumagawa pa sila ng pugad sa butas ng puno. At kapag napisa ang mga sisiw, tumatalon sila mula sa mataas na puno pababa sa lupa kahit ilang araw pa lang silang buhay. Nakakagulat pero madalas ang safe ang pagbagsak nila dahil magaan ang kanilang katawan. Isa talaga sila sa pinakakaibang kombinasyon ng beauty at survival skills sa mundo ng mga ibon. Number 3. Golden pheasant. Kapag nakita mo ang lahi ng ibon na ito, parang may suot itong royal costume.
Isa ito sa pinaka-dramatic looking bird sa buong mundo. May bright golden yellow crest ito sa ulo habang ang katawan naman ay matingkad na pula at orange. Ang leeg nito ay may striped black and orange cape na parang armor ng isang hari. Ang male golden pheasant ang pinakamakulay habang mas simple naman ang kulay ng mga female para mas madaling makapagtago sa kagubatan. Nakakatuwa rin dahil kahit sobrang ganda nila, medyo mahiyain ang ibon na ito. Mas gusto nilang magtago sa kagubatan kaysa lumipad ng mataas. Isa pang interesanteng bagay, kahaya nilang lumipad. Mas mabilis silang tumakbo sa lupa at kapag nagulat sila, saka lang sila biglang lilipad ng mabilis para makatakas. Dahil sa kanilang kakaibang itsura, naging popular din sila sa ornamental bird collection sa iba't ibang bansa. Pero sa wild, makikita sila sa mountainous forest ng China. Number 2. Rainbow Lorikeet. Kung may ibon na literal na mukhang rainbow, ito na yun. Ito ay isa sa pinaka-energetic at pinakamakulay na parrot sa buong mundo. May deep blue itong ulo, orange at yellow na dibdib at matingkad na berdeng pakpak. Kapag sama-sama silang lumipad, parang may lumilipad na pintura sa langit. Napakaingay din nila at sobrang kulit. Sa Australia, madalas sila makita sa mga parks at gardens habang sumisigaw at naglalaro sa mga puno. Pero ang isa sa pinaka-unique sa kanila ay ang kanilang dila. Hindi ito ordinaryong dila dahil parang may brush tip ito para madaling sumipsip ng nectar mula sa mga bulaklak. Kaya mahalaga sila sa pollination ng maraming halaman. Mabilis din silang matuto at kilala sa pagiging playful. May ilang rainbow lorikeets na parang natutong maglaro gamit ang maliliit na bagay at makipag-interact sa mga tao. Ang kagulat-gulat ano. At kahit sobrang cute nila, sobrang energetic nila kaya kailangan nila ng malaking space at maraming stimulation kapag inaalagaan bilang pet. Number 1. Resplendent Quetzal. Narito ang ibon na tinuturing ng marami bilang isa sa pinakamagandang ibon sa buong planeta. Makikita ito sa cloud forest ng Central America at literal na parang mythical creature ang itsura nito. Ang male Quetzal ay may shimmering bluish-green feathers, matingkad na pulang dibdib at napakahabang buntot na maaaring umabot ng halos 3 talampakan. Kapag tinamaan ng liwanag ang balahibo nito, nag-iibang kulay nito dahil sa iridescent structure ng feathers nila. Kaya minsan, mukhang emerald green, minsan naman parang turquoise. Napaka-special din ng ibong ito sa kasaysayan. Para sa sinaunang Mayan at Aztec civilizations, simbolo ito ng freedom at wealth. Tinuturing pa nga silang sacred bird noon. Hindi rin sila madaling alagaan sa captivity dahil sensitibo sila sa stress. Kaya karamihan sa mga Quetzal makikita lang talaga sa wild forest. Isa pang amazing fact dito, mahilig silang kumain ng wild avocado fruits at dahil nilulunok nilang seeds, laki nun na, at nilalabas sa ibang lugar. Malaking tulong sila sa paglago ng kagubatan. Kaya kahit hindi lang sila maganda, importante rin sila sa ecosystem ng kanilang tirahan. At yan ang listahan ng ating pinakamagagandang birds sa buong mundo. Kayo, baka may alam kayong mas maganda pa sa mga sinabi sa listahan ko. I-comment nyo naman. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please naman, like and share, comment and subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Filipino dito, may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy's World TV.